Hello mga loves! Kumusta po kayo? Kaninang madaling araw po pala ay namalengke sila mama at papa. Hindi na nga po namin namalayan ang pag-alis nila. Pero gabi pa lang po ay sinabihan na po kami ni mama na mamamalengke po sila ng madaling araw mga kalabs. Bumili po pala sila mama at papa ng karne. Papaitan po kasi ang sadyang bibilhin po nila mama at papa sa palengke. At dinagdagan na nga lang po nila yung mga pinamili nila. Sabi po kasi ni papa ay mas mura nga daw pong bumili sa palengke ng papaitan kapag po madaling araw. Matagal na rin po kasing gustong kumain ni papa ng papaitan. Sa Tugega raw pa nga po sila namili nito mga kalabs. Hinugasan na po pala agad ni mama yung mga pinamili nila at nilagay na nga po sa lagayan para diretso ilagay na nga lang po sa ref. Mabuti naman po at nakabili po si mama ng paa ng manok. At pagising ko po pala mga kalabs ay nagtempla na po ako agad ng Milo ko. Dumating din po pala si Kulot dito sa bahay kaya sabi niya nga po pati daw din po siya ay gusto niya rin pong mag-Milo. At maya-maya ay may tumawag na nga po sa pangalan ni Papa. Dumating na rin po kasi itong mga kahoy at plywood na in-order po nila mama kahapon. At kaninang umaga lang po pala nila ito dineliver. Unti-unti nga lang pong binibili nila mama at papa yung mga kagamitan na kailangan po sa bahay namin. At kung makumpleto na nga daw po nila ito tapos may pera na daw po, ay pwede na nga daw po nilang ipagawa yung taas ng bahay namin. Kaya habang may pera ay unti-unti daw po muna nilang binibili lahat ng mga kailangan. Para daw po kung sakaling magpatrabaho ay kumpleto na daw po lahat ng mga kakailanganin. Mga bakal po pala ang unang-unang binili po nila mama at papa. At kaninang tanghali ay niluluto na po pala ni papa yung paborito niya pong papaitan. Mas maganda daw po kasi na siya na po ang magluto nito. Para daw po makakain siya ng mabuti at makasabaw po siya ng unlimited. Kapag daw po kasi binibili niya ito, ang worth 150 daw po ni papa ay kulang na kulang ang laman. Bitin nga daw po siya sa kaunti ng laman mga kalabs. Kaya naisipan na nga lang po nilang mamalengke kaninang umaga at siya na nga lang daw po yung magluluto. Worth 300 pesos po pala lahat ng mga binili nila papa. At sobrang dami nga po ng mga laman. Bago po pala magluto si papa ay pinakuluan niya po muna ito tsaka po tinapon yung pinagpakuluan niya. Masebo daw po kasi yun mga kalabs. Tsadan! At sa wakas, luto na nga din po ni papa yung paborito niyang papaitan. Pero ako nga po mga kalabs ay ayaw ko nga po ng papaitan kaya itlog na nga lang po ang pinaluto ko. 2 pirasong itlog po pala ito mga kalabs. Pero humihigop naman po ako ng sabaw ng papaitan. Ayaw ko nga lang po kasi ng laman nito. Ang maganda nga po dito sa sabaw mga kalabs ay maasim-asim nga po. Naglagay po kasi si Papa dito ng sinigang mix. Kaya hanggang higop nga lang po ako ng sabaw. Eto nga pong itlog ay pwede na po sa akin ito. Maski nga po si Kuya ay hilig niya nga din po ang papaitan. Tig-isang bowl nga po sila ni Papa at nako nga po naubos po nila yung tig-isang bowl nila. Marami-raming laman at sabaw ang nilagay po ni Mama sa bowl nila. At nagkulang pa nga po sila mga kalabs. Mabuti na nga lang po at madami-dami po yung niluto ni Papa. At nakapagbigay pa nga po kami sa kanila nanay. At pagkatapos po pala namin kumain ay nagpahinga lang po si Papa ng saglit. Tapos ay inakyat niya na nga po itong mga kahoy dito sa taas. Wala na rin po kasing papaglagyan dito sa baba kaya sa taas na nga lang po ilalagay ni Papa. At dito lang din naman po nila ito gagamitin. Kung kaya nga lang din po sanang iakyat ni Papa pati po yung mga bakal ay ginawa niya na po. Kaso nga lang ay mabigat po yun at hindi niya nga daw po kaya. Saka na lang daw po kapag po may araw na may magtatrabaho na. Unti-untihin nga lang daw po nila mama at papa ang pagpapagawa dito po sa taas namin. Kung hanggang saan nga lang daw po yung kaya ng budget ay hanggang doon lang daw po muna. At kapag meron na daw po ulit ay magpapatrabaho na nga daw po ulit. Ang pagbabahay naman daw po kasi mga kalabs ay hindi daw po paligsahan sabi po ni mama.
Kahit maliit nga lang daw po yung tinitirhan, basta po may sariling bahay ay okay na daw po yun. Dito po pala sa may hagdan nilalagay ni Papa yung mga kahoy para po hindi mabasa. Sabi nga po ni Mama ay pwede naman daw po sa gilid. Pero sabi po ni Papa ay mas maganda sa loob na lang ng hagdan. Eto po palang mga pinagtungtungan kong kahoy ay binili din po pala ito nila Mama at Papa. Napakamahal daw po talaga ng mga gamit na pampatrabaho sa bahay. Pero hindi bale, alam ko naman po na matatapos at matatapos pa rin po ito. Basta sipag at syaga lang po mga kalabs. May kasabihan nga po tayo na nasa Diyos ang awa at nasa tao naman ang gawa. Maraming salamat po Lord. At halos matapos na nga din po si Papa sa pag-aayos ng mga kahoy. Yun lang po mga kalabs. Bye-bye po!